Gising na sila. Good morning. Ligo na si Mama. Wow. Gising na rin si Madam. Oras ako nakatulog, 5. Pero kumain pa kasi ang mga yan. At saka kasi, di ba kayo natulog kayo na... Kasi oras ba kayo nakatulog? Mga 7, 6. Sa pagod. So, late na rin sila nakatulog. Maligo ka na! Ako na. Si Madam muna. Saan ka? Last day in Hong Kong. Alam mo, nadedetect siya doon. Wala. Nadedetect na yung ganda ko, te. Wala. Hindi na siya nag-focus. Hindi na siya nag-focus ng maayos. Kung kailan last day, tsaka ka nagkakaganda. Ayan. No. Hindi siya talaga sa akin nag-focus. May katabi talaga ako. Oh? Meron siya sinusundang iba. I know. Meron akong katabi. Ayun na sa akin tumiya. Lah! Buwisit ka niya magpag-intro. Ayan na. Okay, finally. Good morning. It's our last day in Hong Kong, February 16. Actually, good afternoon na pala. 12:30 in the afternoon. Medyo late kumilos. Pero okay lang. Wala naman na kami masyadong gagawin today. Mga last minute na lang na mga bibilhin. And kakainin. Medyo mainit today. T-shirt weather. Ang weird ng weather dito. Aambon, lalamig, iinit. Pero ngayon ata namin nakita na ganito katarik yung araw apart from our first day here. Anyway, agenda number 1 is to eat. Let's go. Oh no. Ano araw ba ngayon? Sunday. Sarado ang Golden Lake. Dapat dito kami kakain eh. Sarado. Ayan o. Sunday pala siya sarado. So saan na tayo kakain? Okay, dito na lang tayo magla-lunch. First time namin kakain dito for this trip. I mean, bumibili-bili kami pero hindi yung actual kain. So dito tayo magla-lunch. Okay, ayan, we're in Bangkok. Pagkatapos namin mag-lunch. And nandito kami sa Haiti. And nilibre kami nila Madam ng milk tea. Ang cute na lalagyan nila. Mag-start tayo sa paper bag. Hello Kitty! Tapos, yung cup nila, ganito na. Ayan o, yung naiikot siya ng buo. Ang galing! Tapos ganyan yung... Baliktad. Tapos ang shape niya, hindi bilog no? O bilog? Parang square yung ilalim. Yeah. Ganda, para siyang reusable na cup. Nagagalit nung nasa likod niya. Oo nga eh, bakit kaya? Kaya naman yung forward. Okay, so ayan, nandito tayo sa ladies market. Mga last minute pa sa lubong. Ayan na sila. Super daming tao and mainit na guys. Nagtanggal na kami ng jacket, t-shirt na lang. Medyo mainit today. May konting lamig. Pero hindi kagaya nung mga nakaraang araw. Dami tao. Weekend kasi. Walang work. Kaya pag humahangin, malamig. Okay guys, that's it. We are back dito sa
hotel. Hindi ko na napakita sa inyo yung mga ganap namin for half of the day. Wala naman kami masyadong ginawa. Namili nga lang ng mga last minute pasalubongs. Medyo uminit, no? Hindi siya kasing lamig as before. Parang ngayon yung pinakamainit na araw ng stay namin here. Buti na lang kasi uuwi na kami tomorrow. Nasabi ko pala dun sa aking parang first day namin na hanggang 18 sila. But they decided na uuwi na rin sila. Kasabay namin. What happened, Madam and Mamang? I miss everything. Namiss na daw nila yung mga aso nila at gusto na nila umuwi. So nag-rebook ang Madam. Siyempre, nag-rebook siya. Although minimal lang naman, no, yung difference. So, swerte. Tapos yung stay nyo here, cancelable yun. Yeah. Pwede. Okay, so yun, sabay-sabay kami uwi tomorrow. Although hindi sabay-sabay, mauuna kami ni Paul. Yeah. Tapos, susunod na lang sila. So, in all fairness naman, in my opinion, yung stay namin dito for 7 days, 8 days, marami naman kaming nagawa. Marami namang na-achieve. Marami kaming nakainang mga bago, napuntahang bago, and na-experience na bago. Kasi marami tayong na-achieve dito pagka nasa hotel. Kasi nga na-prenup, di ba? First time namin makasakay ng ferry. Kahit ilang beses na kayo nandito. Oo, first time namin mag-ferry. Parang mas ideal pa nga, no? First time. Ay, oo nga pala, nakakapag-ferry ka na. Parang mas ideal pa yon na if you're staying here sa may... Central? Oo, kung pupunta kayo ng Central, mag-ferry na lang kayo isang diretsyo lang. Hindi na kayo palipat-lipat ng train, hindi kayo maglalakad ng super layo. It was an experience. Ikaw, anong pinaka-favorite experience mo out of our entire stay here in Hong Kong? Sleeping in our bed. Sleepy and Marco Polo. Kasi pagod eh. Alam niyo ba, bihirang-bihira kaming gumising ng super aga. Gusto ko nang matulog na lang. Kaya sabi ko, sayang yung oras. Yeah. Hindi ko nga kayo ginising. Ako yung laging unang nagigising. Hindi ko alam kung bakit. Except ng prenup, syempre si Madam yung unang nagising. Eh ako naman, hindi ko sila ginigising. Nagpe-prepare lang ako. Just in case na ready na sila, at least okay na rin ako. Tapos nag-edit lang naman ako. Eh pag nagigising ako, paglabas ko ng CR, Sunod-sunod na. nagigising na rin sila. So sunod-sunod na. Kasi nga, yun ang isa sa mga perks ng pagstay sa hotel talaga. Yun ang isa sa mga binabayaran is yung comfort. Makakatulog ka talaga. Hindi ko alam eh, sa tingin nyo, ano mangyayari if hindi ako bumabangon at gumigising? Ay, day. Talagang mga alauna na siguro. Feeling ko din, kasi kahit ako gusto ko pa rin matulog, pero iniisip ko na lang sayang kasi yung araw, so iligo na natin to. Pero if I had a choice, like kung tipong nandito kami ng isang buwan, itutulog ko talaga ng isang buong araw. So yun, ikaw sleeping, na-miss mo ang Marco Polo. Dumami yung Pilipino nung netong weekend. Dumami yung foreigners, dumami yung Pilipino. Nakita nyo naman sa ating mga vlog, especially here at Mongkok. Ikaw, Mamang, ano ang iyong favorite experience out of our entire trip? Siyempre, yung prenup kasi sa best na naman. True, at saka in all fairness, natuwa din ako dun sa prenup shoot nyo kasi it's very creative. Kahit ano yan DIY. Sila lang ang nag-ayos noon, lalo na si Madam. Lahat, like makeup, hair, May glam team siya. yung pag-contact doon sa photographer, pati yung pagpapalit nila ng damit, sila lang din dalawa. So, congratulations! Ay, may glam team kami. Ay, Good glam job. person. Naku, wala na. Yan. Wala akong tinulong doon. Ako input lang. Pero everything was there. Kung gusto nyo, kung nag-budget din kayo, kung nagtitipid din kayo, kaya naman, kaya i-achieve. Hopefully, if you want yung mga ganyang klaseng shoots, tapos kung gusto nyo rin mag-shoot here in Hong Kong and also in Macau, pero ang gusto nyong photographer is Filipino, ilalagay namin dito yung kanila Facebook account, tapos i-contact nyo lang sila. Sobrang daling kausap, tapos walang hassle, no? No hassle, pati very lenient sila. Tsaka very flexible. Kasi sa totoo lang na late, tama, di ba? Late tayo sa meet-up. Na-late kami doon sa meet-up. Pero hindi naman siya nagmaldita or anything. Bait naman. Si Ella ba? Ella. Miss Ella of Good Vixen job. Photography. Yes. Thank you. Good job po. Maraming salamat. Thank you so much. Vixen Photography on Facebook. Ayan. Based sila talaga dito. Actually, sa Macau. Yes. So, nag-shoot din sila kung gusto nyo dito sa Hong Kong. Pwede. Kung gusto nyo sa Macau, pwede. Message nyo lang sila. As in, no hassle talaga. Kahit ngayon pagbibit-bit ng si Ella nagbibit-bit ng sarili niyang gamit. Nauhaw siya. Bumili siya ng sarili niyang inumin. Tapos, siya yung magbibigay sa inyo ng ideas. Natakot ako actually nung tinawid niya kami dun sa Central. Oo. Yung may stoplight, sabi ko, hala, anong gagawin namin dito? Pero since may experience na nga siya, alam na niya kahit kami ni Paul,
Alam niya kung saan kami ilalagay. Dito po kayo, dito nyo ilagay yung gamit nyo para hindi kami nakaharang doon sa mga taong dumadaan. Sabi ko, paano nila nahanap itong spot na to? Ang galing. Tsaka iniintay niya yung moment talaga na magandang picturean. Hindi lang siya, tayo kayo dyan. Tapos picture. Hindi. Also open siya sa Ideas. Sa Yes. Kung ano yung nabivisualize mo for your prenup. Kahit mag-isa siya, kaya niya. Disclaimer lang rin guys, at this point, hindi pa rin namin nakikita yung pictures. Yeah. Meron lang akong kinuhang mga shots na like her shots. Yung parang habang pinipicturean niya sila, nakikipicture din ako. So somehow, nakikita namin kung ano yung vision niya. Pero syempre, iba yung kalalabasan ng picture niya. Mas professional yung dating, hopefully, and mas maganda yung edit. Yes. Kasi hindi pa rin namin nakikita nga by this time. So, ayun. Ikaw, madam, anong iyong favorite experience during our stay here in Hong Kong? Yung pag-check-in sa Marco Polo. Ang sarap. Yung parang feeling na, hello, we're back. Yung ganun talaga. Hindi tayo bumaba sa bus. Feeling ko hindi natuwa si madam sa prenup niya. Pero ramdam kasi namin yung stress niya before and after the prenup. As in, pagkadating namin dito sa room, after their prenup, tulog siya. Tulog siya hanggang gabi. Hindi na nga kami nakapagsama-sama mag-dinner kasi pinabayaan namin sila magpahinga dahil sa sobrang pagod nila. So, understandable. But yun. So, Marco Polo ang kanyang favorite. Si Mamang ay prenup shoot. Si Madam ay Marco Polo din. Ako rin gusto ko yung prenup shoot nyo, in fairness. And, ako personally rin, apart from everything that they said, gusto ko yung fact na ang dami naming na-try na mga bagong pagkain. Yes. Ikaw, Bok, anong favorite mong bagong food na na-try natin? Hindi, yung tomato shing. Recommended talaga namin, guys, yung tomato shing. Hindi namin kasi alam kung shing or sihing. Basta ganon. Yung nasa Shamshupo. Worth it siyang balikan. Medyo mahal, medyo pricey, but masarap. Lalo na kung gusto niya ng iba, ayaw niya na muna magkanin. Yes. Perfect. Ikaw, Mamang, anong iyong favorite new food na na-try? Yung ice cream nga, yung sa gelato. Sila, Gelato although bowl. hindi ko siya na-vlog kasi lakad nilang dalawa yun. Pero meron silang nakain sa may Austin area na Gelato Go daw. Masarap daw. Tsaka parang worth it yung price kasi may cup tapos overflowing yung ice cream for 500 pesos. Ikaw, madam? Yung Indomie na kinakain natin. Lumien. First time namin. Lomien. First time namin kasi, well, honestly, ang kinakain lang namin yung fishball. Yung fishball. Kung hindi nyo sinuggest yung may pasta, yung may pancit canton, sarap siya. Ano yun? Yung sa street food, guys, yung mga hawkers na nakikita nyo dito. Usually meron nun yung fishball. Pwedeng fishball lang. Pwedeng fishball tapos may lomien, yung noodles. Tapos, goreng. oo, tapos lalagyan nyo ng sauce. Tapos, bahala na kayo kung gaano karaming sauce yung gusto nyo ilagay. Sobrang sarap. In all fairness, masarap nga rin yun. Ako rin, meron akong gustong ibida na natry naming bagong food. Yung... Top Mart. Hindi. Ay, yung mochi. Hindi, may isa pa tayo na makainang restaurant eh. Yung may yung natapunan si Mamang. Oo, masarap din yun. Yung bad trip na tayo nung time na yun. Ano yun? Yung nasa Mongkok natapunan na din. toyo. Nakalimutan ko yung pangalan, guys. Masarap din yun. Oo. Masarap din doon. Medyo hindi lang maganda yung memory namin doon. Kasi nga... Wala sa memory. Napatawad na natin si ate nung gabi Oo nga. Hindi, pero syempre kasi hindi na... Ang bait nga ni ate, maiyak nga ako nun eh. In fairness, kasi gigil talaga kami kay ate nun. Kasi nga umalis siya bigla. Yung parang tumakas siya sa problema. Pero hindi siya tumatak sa akin yung restaurant na yun. Yung sa amin kasi ni Mamang masarap. O yun, siguro if you're going to try that restaurant, itry niyo yung parang Hindi bento. Siguro kasi natapunan nga. Oo, nabwisit siya talaga. Nabwisit sila dalawa kasi sila yung natapunan. Kami kasi hindi naman masyado. Magkikli kasi yung hair niya. Oo. Tapos yun nga, hindi naman sila yung masorry, hindi sila yung... Hindi siya apologize naman. Hindi. No, Nagpanik lang siya, Bok. nung time na yun nga, kaya tayo lalong nabwisit. Kasi parang yun na yun, gano'n na yun. She got frantic kasi nga, foreigner tayo. Yeah, and also parang hindi tayo sanay sa doon. Tayo sanay sa Pinas na very sila. Susuyuin ka talaga nila. Tsaka yung meron sila, di ba sa Pinas, kahit nga hindi mo magustuhan yung pagkain, papalitan, tapos libre na po yan. Huwag niya na pong bayaran. Dito kasi wala nga gano'n. Tapos yung ibang employees naman, hindi naman kami kinausap or kinonsole, ganyan. So, at that time na kumakain kami, nabubwisit kami na, ano ba to, bakit ganyan? So, yun yung nasa utak namin. Hindi namin masyado naala. Pero paglabas, ando naman si ate, she was
very apologetic, tapos binigyan niya nga kami ng stain remover na binili niya Feeling ko tinakbo pa nga niya yun para makahanap nun eh. with her own money. Oo, kasi talaga, right after nangyari yun, nung niligpit na yung mga kalat, inabutan kami ng tissue, takbo siya talaga palabas ng restaurant. At the time, ang iniisip namin parang, ano yun, out na siya? Bigla siya nag-out? Oo, parang siyang nagtago. Ganun yung thinking namin nun. But, masarap din yun, ako, in my opinion, yung may, di ba? Yung chicken. Yeah. Tapos, feeling ko masarap din. Di ba may option din yun na pork? Yes, meron. Feeling ko masarap din yun. So, yun. At saka yung na-try namin din ni Paul nung Valentine's. Yung parang kutsintasya na spring roll. Oo. Na dapat kainin. Inidyo mo yun eh. Oo nga, kainin mo muna yung parang spring roll. Tapos yung ice cream. Weird. Pero ganun talaga, mas masarap siya ng ganun na magkapalitan mo silang kinakain. So yun, ang dami namin na-try na mga bagong food in all fairness. So, if umabot kayo sa part na to na aming vlog, maraming salamat and also, congratulations because kayo ang makakaalam na Ate Mechanics for our giveaway. But before we give our mechanics, thank you. Before we give our mechanics, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung ipapamigay natin. Ito, iPad Mini 3. Oh. Mali pa. 4. Ay, iPad Mini 4 ba to? iPad Mini 4 pala. Obvious na hindi ito yung pamimigay. Pero yun ang malalaman yung ipamimigay para sasali kayong lahat. Namimigay tayo ng mga Hong Kong items na binili ko here sa Hong Kong. Marami to guys. Oh, ito mapapanalunan. Wow! Ganun lang. Sasali din kami. Ito, mapapanalunan nyo itong lahat. Hindi, isa-isayin natin para makita nyo. So, I got itong para eco bag na may Hong Kong print. Ang cute na to. Ayoko nang buksan kasi tatama rin akong iligpit siya. Pero, Ganda ng tiklop eh. ha? Akala ko personal use. Uy, gusto ko rin to sa totoo lang. At saka, pag magta-travel kayo sa Hong Kong, kailangan nyo ng ganito. Kasi nga hindi sila nagbibigay dito ng mga plastic or ng mga paper bags. May bayad. So, perfect! Ang cute ng print. Very Hong Kong. Kaya, mga puro Hong Kong stuff yung pinili ko. Kasi nga, we want you to experience a slice of Hong Kong. A slice? No. Tapos, apart from this, meron din ganito yung pouch na merong I Love Hong Kong. Wow! Yan. Tapos meron din syempre keychain na meron din I Love Hong Kong. Wow! Tapos meron ding bag tag tapos ang print niya. So kung magandang klase ito guys makapal siya tapos embossed yung design. Hindi siya yung flat lang tapos nakaprint. Maganda. Wow! Maganda yung nalalagay mo yung pangalan niya dyan. Ha? Papahirapan mo ko ha. Tapos meron din tayong ref magnet. Tapos ganun din yung design niya. Embossed din siya. So magandang klase rin siya. Wow! Okay. Tapos hindi pa dyan nagtatapos mga kaibigan. Meron din syempre snacks from Hong Kong. Although I'm pretty sure that Calbee is a Japanese brand. Tama ba ako? Yes. Pero Donkey. dito ko siya nabili, so Hong Kong pa rin siya. So, itong dalawang chips, kasama din ito. Wow! And last but not the least, meron ding, feeling ko Japanese din to, pero nabili ko rin siya dito. So, meron din ganito yung parang apple candy. Wow! So, ayan, lahat na makukuha ng ating winner. Ang question lang, guys, kailangan nyo lang sagutin and you have to comment here sa video namin na to. Dito lang kayo pwede mag-comment, hindi pwede sa ibang videos. Sasagutin nyo lang ang dalawang tanong. Question number 1, ano yung pangalan ng restaurant kung saan nga natapunan si Mamang? Yung ine-explain namin kanina, hindi ko naman nabanggit yung pangalan ng restaurant. So, yun, kailangan yung hanapin kung nasaan yun, kung anong day yun sa aming mga videos. And question number 2, in total, ilang Space Mollies ang nabili namin as a group? So, yun yung mga kailangan yung sagutin. Again, question number 1, ano yung restaurant na kinainan namin na bago kung saan natapunan si Mamang at saka si Madam ng food?
Pangalawa, ilang Space Mollies ang na-acquire naming 4 as a group. Combined na, Series 2 Yes. and Series 3. Combined na. 2 series kasi yun. So, kailangan yung total ha. So, pangalan ng restaurant, tapos total number ng Space Mollies na nabili namin here in Hong Kong. Yun lang ang i-comment nyo down below. Tapos, mamimili ako again randomly. The competition will start once I upload this vlog. Yung entries hanggang sa date na to lang. So, limited yung time. Kung sino lang yung pumasok doon sa time na yon, doon lang ako mamimili. And then, I will make an announcement kung sino ang ating Nanalo. lucky winner. Wow! Wow! Okay, so that's it guys. Thank you so much. Especially kung umabot kayo dito sa last part ng ating Hong Kong series. Kung bago kayo, panoorin nyo rin yung iba naming Hong Kong vlogs. But kung sinusubaybayan nyo ang aming mga travel vlogs, maraming salamat. Saan kami gusto pumunta susunod? Oo, saan nyo kami gusto pumunta sa susunod? Yung mura lang. Yung mura lang. Pero ayun, baka sponsoran nyo kami. Saan nyo kami gusto ipadala? Yes. Saan nyo kami gusto papuntahin? Iba-vlog namin para sa Tapos inyo. nagpunta ng Iran. So yan, again, thank you everybody, and thank you sa aking mga kasama again, Alex, Allen, and Paul. Thank you po. Thank you, Paul. Hopefully, we will get to do this again. Possibly sa ibang bansa. Possibly sa Hong Kong ulit. Sa ibang continent na. Ayoko na sa Asia. Possibly. So, abangan nyo kami guys. But for now, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this with your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do, guys. Thank you for watching. Bye. Shop Louie Nyo and Nix's Fashion, everybody. Thank you. Bye. Wow! Hey.